Mula kay Melvs Castle mga kapatid, no? Atras daw mga kapatid. Atras ang China Coast Guard at China warship. Tanggal ang angas ng China. Bakit kaya? No? Isang beses lang daw nag-water cannon pero tinigil na agad. Mukhang nakatunog ata sila na may paparating mga tol, no? At ang sabi rito, kaya pala napaatras ang China. US Air Force sinamahan ng BFAR mga tol. Yan, questionable, no? Questionable. Question yan mga tol, no? At pwede natin tong alamin kung ano totoo mga tol. Panoorin natin to mula kay Melvs Castle. No, nakalagay po ang link sa baba nitong video to na papanoorin natin ngayon. Bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle mga tol, no? At syempre dito rin po sa ating channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng usapan na may kinalaman sa ating soberanya, sa ating bansang Pilipinas at mga kaganapan, no, sa buong mundo mga tol. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Bigong mapigilan ng China ang tangkang pagtataboy sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Wala, bigo sila. Ang akala ng China Coast Guard maduduwag tayo. Pero alam nyo ba bakit mas malakas ang loob ng BFAR? Ipinag-utos kasi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na tuwing magre-resupply mission ay maghanda-handa kayo sa malaking gulo. Halos lahat ng asset ng Philippine Navy warship nakadeploy at nakabantay sa buong West Philippine Sea. Kahit ang US Air Force raw naka-alerto versus China. We have involved the entire AFP in implementing the CADC mentioned by our Secretary of National Defense. If you notice, a lot of our capital ships are now in the West Philippine Sea. We have AFP troops, Navy, Air Force, and Army on Pag-asa Island. The orientation right now of the entire AFP is external already. Isang base Ang orientation daw ngayon ng entire AFP ay external mga tol. Ibig sabihin, dun sila nakafocus ngayon. Pagtatanggol external threat, hindi na yun dito sa internal natin. Kasi matagal na silang may laban eh. Kaso mga laban nila dito sa loob, mga laban sa rebelde, laban sa mga terorista. Pero eto ngayon, nakafocus silang orientation nila mga tol, nakatuon dito sa pagtatanggol dito sa labas. beses nga lang pinagbobomba ng water cannon ang BFAR. Hindi na to nasundan. Kahit yung Chinese warship na nagbabalak humarang lumayo na rin. Wala, distansya sila. Distansya, amigo. Hindi pa malinaw kung ano ang pinakadahilan ba't dumistansya ang asset ng China. Pero usap-usapan noong makaisang bomba raw ang China. Nag-deploy daw agad ng fighter jet papuntang Baho de Basiloc. Baka sa US Air Force to for sure. Alam niyo mga tol, ang China, no, bawat galaw nila, matagal na natin tong napapanood at alam naman natin na bawat galaw nila, kalkulado nila yan. Hindi sila lumalagpas doon. So parang meron lang silang boundary na, eto lang ang pwede nating gawin. Pag lumagpas tayo dyan, baka pwede magdulot ng gera yan. No? Kaya meron silang hangganan. Halimbawa na lang sa pagbinabangga nila yung mga barko natin, babanggain nila yung mga tol, tas makikita nila butas, binangga nila eh. Tatantanan na nila yan. Hindi na nila yung tipong banggayan hanggang sa lumubog, hindi nila gagawin yun mga tol. Butasin lang nila para meron ka lang injury at hindi ka na makakalaro. Diba? Kasi ilang buwan ang repair sa isang barko, maabot ng 3 months to 6 months, di ba? Malaking bagay na sa kanila yon kasi kapag inubos nila yung barko ng Pilipinas, kakabangga nila, which is hindi nila mapanindigan dahil every time na binabangga nila tayo o winawater cannon nila tayo, ang laging sisi sa atin. 'Di ba? Pag binabangga, ang sinasabi nila, tayo mismo bumangga sa kanila. Pag winawater cannon naman, sasabihin nila, lumalabag tayo sa kanilang soberanya, 'di ba? Pero ang mission nila mga tol is pahinain talaga yung natin, yung appearance natin dito sa o presensya natin dito sa West Philippine Sea. Kasi nga, marami sila mga plano dyan eh. O halimbawa na lang dito sa Escoda Shoal mga tol, ginutom nila yung mga crew. Binangga nila yung Teresa Magbanwa. Yun yung pinakamalaking barko natin mga tol. Binangga nila yung Teresa Magbanwa na butas. Di ba hindi naman nila mapanindigan na sila bumangga. Sinasabi nila sila daw ang binangga ng Teresa Magbanwa kahit na may video na nagsisinungaling pa rin sila. O gaano katagal yan bago ayusin. Di ba? Tapos mula nun, wala na tayong naging balita kung may pumalit na ba sa Teresa Magbanwa o wala. Mukhang wala. Di ba? Kasi pagkakamali nila, ninalis nila at walang kapalit eh. Pero sa lahat ng ginagawa nila mga tol, yan eh? Kalkulado nila yan. Aatras sila pag nakita nilang merong backup.
Halimbawa, pag naglalayag ang Pilipinas, may kasamang mga malalakas na barko, 'di ba? Hindi sila makalapit. Hindi nila magawa yung angas na ginagawa nila kapag mag-isa lang ang Pilipinas tulad ngayon. 'Di ba? Nakakapagtaka, no? Hindi tinantanan nila yung BFAR at hindi na nila sinundan pa. Bakit kaya, no? Di kasi binomba ng malala ang BFAR tulad ng mga dati. O hindi lang talaga tayo direktang pinatamaan dahil may kinakatakutan ang mga incheck. Ang mga Chinese Coast Guard vessels, no, ay sinubukan pang bombahin muli ng water cannons, pero this time hindi nila naabot yung mga barko natin. Itong attempt na pagbobomba muli ng tubig doon sa mga BFAR vessels ay nagawa pa rin ng ating mga ground personnel yung pamimigay ng suporta, yung resupply mission doon sa mga mangisda. Nakatutok sa West Diba? Nakaano pa rin, na isagawa pa rin ng BFAR mga tol, yung kanilang mission. No, hindi na sumunod pa etong China Coast Guard. Philippine Sea ang Typhoon missile ng US Army. Nakaalerto para kung aatakihin man ng China ang anong barko ng Pilipinas, papasabugin na rin agad yan ng Philippine Army. Pinanggigigilan nila yan. At ngayon mga tol, hindi naman sa West Philippine Sea o hindi naman China versus Philippines ang pinangangambahan ngayon na posibleng pagmulan ng susunod na gera, no, dito sa Middle East. Kasi 'di ba may nangyayari ng kaguluhan ngayon, gera dito sa Middle East sa pagitan ng Israel at ng Iran, ng Lebanon, ng Yemen, no ba, ng Gaza. Ang daming kalaban ng Israel, 'di ba? Ang tinitignan ng mga eksperto na posibleng pagmulan ulit ng gulo is etong China at Taiwan. Dahil nga mga tol, ang China ay talagang nanggigigil mabawi etong Taiwan. Kaso hindi nila mababawi yon ng mapayapa mga tol. Talagang pagmumulan talaga ng kaguluhan yan. At direktang pinagbantaan ng mga tol o winarningan na ni Joe Biden ang Beijing o ang China na re-responde sila mga tol at tutulungan nila, no? Direktang tutulong sila mga tol sa Taiwan kapag yan ay ginalaw ng China. Na ang sabi nga mga tol na kapag yan ay naganap, yan ang isang kaganapan na posibleng magpatigil daw sa ikot ng mundo. Dahil, di ba? Etong South China Sea, etong Taiwan Strait, etong Taiwan sa pagitan ng Pilipinas, mga daanan yan ng mga bagyong ng mga barkong pangkalakal, di ba? Mga kalakal yan ng buong mundo, mga trade yan ng buong mundo, mga tol. Mauudlot yung mga yon. 'Di ba? O imagine mo paano tayo makakakuha ng langis. Talagang magtataas ang presyo ng langis dito, ng krudo, mga tol. Mahirap 'yun dahil sunod-sunod 'yan, pati yung mga pangunahing bilihin apektado 'yun. No? Grabe. Lahat ng aktibidad ng China ay agad inire-report sa Defense Department. Hindi pa sa atin ang gulo nun ha. Ano pa kaya kung tayo guguluhin mismo ng China? Para kung magkainitan man, nakahanda ang Armed Forces na lumaban. Hinihikayat naman ng Philippine Navy ang ating mga kababayang mangingisda. Huwag kayong matakot sa China. Lagi kaming nakaantabay sa inyo. Hindi rin hahayaan matulad sa Vietnam ang Pilipinas na inatake ng China yung mga mangingisda. More than ready, we have the contingency plans in place in case actions like this will be conducted to our fishermen. Magpatuloy lamang po kayo mangisda at handang-handa po ang BFAR, ang Coast Guard at lalong-lalo na ang Armed Forces na tiyakin ang inyong seguridad. Continuous ang monitoring natin and coordinations with the BFAR. Papaano na lang kaya kung wala ang US? Kinakatay na siguro tayo ng mga Chinese. Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba ang inyong salobin. Grabe. Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? No? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at opinyon. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.